Hello. Kumusta po? Kumusta po mga kaibigan? Kumusta po ang mga kapatid? Kumusta po ang ating mga tagapakinig, ating mga kababayan na nasa malayong lugar? At yung atin pong regular na mga taga-subaybay nitong ating programa na Free Online Values Formation Lessons. Yan. Welcome po kayo. Welcome po kayo dito sa ating program na mag-aaral po tayo ng mga aral sa Biblia na makatulong sa atin na mapabuti po ang ating makatulong sa atin pong pamumuhay bilang Kristiyano. At akin pong inasahan na ang bawat isa sa inyo ay nasa maayos na kalagayan sa mga oras na ito. Kung meron man pong may karamdaman, ay atin pong ilapit sa mapagpagaling na kamay ng ating Panginoon. Okay, muli po, ito po ang inyong lingkod, Kim Di Magnaong, at tayo po ay magpatuloy sa atin pong pag-aaral. Lesson 13 na po tayo. Ang tema po ng Lesson 13, last na po ito para sa third quarter. Ang tema po ay sa linggong ito, sukdulang kapahingahan. Yan. Okay, sukdulang kapahingahan, at ang atin pong talata para sa linggong ito ay nakabase po sa 1 Corinto 2 verse 9. At mamaya po atin po yang basahin. Okay. So, bago po tayo magpatuloy, nawa po ay nakasubscribe na po kayo sa atin pong channel, Three Angels Community Services. Paki-click po ang notification bell at paki-share din po mga kaibigan. Okay, salamat po sa bagay na yan, at tayo po ay magpatuloy sa pamamagitan po ng opening prayer. Dakila at mahabaging Diyos, Panginoon, sa oras na ito, kami po ay patuloy gagawa ng aming pag-aaral dito po sa Lesson 13. So, Panginoon, tulungan niyo po nawa kami, bawat isa na nanonood at nakikinig, na inyo po nawang pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu. Ibigay niyo po kami sa amin ang pag-unawa upang ang lahat po ng aral na inyo pong nais namin pong matutunan ay kami po ay makaintindi at makaunawa. Salamat po sa paglilig sa panalangin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Sa pangalan po ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Okay. So, nabanggit ko nga kanina, ang Lesson 13 ay may tema po na sukdulang kapahingahan. At para po sa linggong ito, ay sa buong Lesson 13, ang text po na gagabay sa atin pong pag-aaral ay matatagpuan sa 1 Corinto chapter 2 verse 9. Ganito po ang mababasa. Subalit, kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata ay hindi narinig ng tainga at hindi pumapasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Yan. So, yun po ang text para gagabay sa atin sa pag-aaral sa linggong ito. Sa buong week, mula sa araw na ito, bukas, hanggang sa Huwebes. Kaya, ngayon po, September 19, ang topic po ay isang pangitain ng wakas. Isang pangitain ng wakas. Ito po isang vision sa hinaharap. Okay? So, sa pagpatuloy, narito po mga kaibigan, ang pinakamatandang natirang buhay na alagad na kasama ni Jesus ay umupo sa isang mabatong bilangguan sa isla malayo sa lahat ng malapit at mahalaga sa Kanya. Yan. Sino ito? Ito si Juan. Yan. Siya kasi sa bandang huli ng kanyang buhay, bahagi ng kanyang buhay, siya ay kinulong. Ano kaya ang naglalaro sa isip ni Juan? Samantalang nasumpungan niya ang sarili na nakakulong dito sa abandonadong isla. Ano kaya? Napakahirap, Paano siya humantong dito? At ganito pa. Sa katunayan, nakita niya mismo na umalis si Jesus at nakita niya
ang dalawang nakatayong anghel doon sa kinalalagyan nila. Ano? At sabi pa ng anghel, kayong mga lalaki na taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. At yan ay nababasa sa Gawa, chapter 1, verse 11. Iyon, gayon man ay maraming taon na ang nakaraan nang mangyari iyon. Ano po? At si Jesus ay hindi pa bumabalik. Yan. At sa kasalukuyan, habang nangyari yung nakakulong siya habang sinusulat niya po yung propesya, pangitain na iyon. Yan. So, hindi pa bumabalik, samantalang ang mga apostol na naroon ng araw na iyon ay nangamatay na nga. Siya na lang ang nabuhay. Karamihan sa kanila ay naging martir at dahil sa pagsaksi nila tungkol kay Jesus. Ang batang iglesia ay nakaranas ng isang pagbabago ng henerasyon at ngayon ay humaharap sa matinding pag-uusig mula sa labas ng kakatwang heretical na kilusan mula sa loob. Tiyak na nadama ni Juan ang pag-iisa, pagod at pagkabalisa. Pagkatapos, bigla-bigla, nabigyan siya ng pangitain. Yan. Ano ba yung kanyang pangitain? Yan. Tignan natin. Ano po? Anong kaaliwan ang naisip mong nakuha ni Juan mula sa pangitaing ito? Basahin natin ang aklat ng Apokalipsis, chapter 1, verses 9 to 19. Ano po? Ano po dito ang nakasulat sa chapter 1 verses 9 to 19 ng Apokalipsis? Sabi dito, akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa karian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasasapulo na tinatawag na Patmos. Nasasapulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. No? Chapter 10, araw ng Panginoon. At narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng isang pakakak. 11. Na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. 12. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang 7 kandeleryong ginto. 13. At sa gitna ng mga kandeleryo ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa. At may bigkis ang dibdib ng isang pamigkis na ginto. 14. At ang kanyang ulo at ang kanyang mga buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng naningas ng apoy. 15. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay na isang lutuang bakal, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Na po. At ang kanyang kanang kamay ay may 7 bituin at ang kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak. At na may 2 talim at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. 17. At nang siya'y aking makita ay nasubsub akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay, na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. 18. At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at sa akin ang mga susi, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. 19. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Yan. So, yun ang kanyang, yun ang nangyari, mga kaibigan, sa pangitain ni Juan. So, patuloy tayo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, narito ako,
kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yan ay mababasa natin sa Matthew 28:20. Mga salita na walang duda ay nagpapasigla kay Juan samantalang humaharap siya sa kanyang malungkot na pagkakatapon. Ano po? Habang nandun siya sa isla na abandonado, napakalungkot, no? Tiyak na itong pangitahing ito, itong pahayag ni Jesus ay naging isang malaking kaaliwan sa kanya na lalamang si Jesus ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. At ngayon nagpakita ng kanyang sarili sa isang natatanging paraan na ipinapatapong apostol. Ang sumunod mula sa talatang ito ay mga pangitain tungkol sa hinaharap. No? Pagkatapos ng pangitain niya na yon, ay marami pang mga pangitain, mga kaibigan. Ano po? Mga pangitain tungkol sa hinaharap ng mundong ito. No? Isang kahangahangang malawak na tanawin ng kasaysayan ay ipakikita sa harap niya. Sa katunayan, para sa atin ay kasaysayan ng mga Kristiyanong iglesia, ngunit sa kanya ay ang hinaharap nito. At gayon pa man, sa gitna ng mga pagsubok at kabagabagan na darating, ipinakita kay Juan kung paano magtatapos ang lahat ng mga ito. At nakita ko ang isang bagong langit, ipinakita mismo kay Juan, mga kaibigan. Ano po, kung paano magtatapos ang sanglibutang ito. Kaya sa kahuli-hulihan ng kanyang pangitain, ay sinasabi niya sa Apokalipsis 21 verse 1 and 2, no, pagkatapos ng napakahabang pangitain, ito po yung ipinakita sa kanya. No? At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. No? Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, na naggagayakan para sa kanyang asawa. Apokalipsis chapter 21 verses 1 and 2. Ayan. So, ang dakilang apokaliptikong pangitaing naitala ni Juan sa Apokalipsis ay tumulong kay Juan na may kumpiyansang magpahinga sa mga provisyon at pangako ng Diyos. Yan. So, sa gitna ng kabagabagan, isang pangitain ng wakas. Sa gitna ng pagkakulong, tulad din po natin, sa gitna ng ating mga kahirapan ngayon, meron pong pandemya, mga kaibigan. Ang iba walang trabaho, ang iba malungkot, nagsisikap, iba may karamdaman. Katulad po niyan ay basahin po natin ang aklat ng Revelation o Apokalipsis, kung saan yan po ang nangyari noong si Juan ay nakakulong sa isang isla. At dahil po sa pangitain na yon, nagkaroon po ng kumpiyansa si Juan. Tayo po, kapag mabasa natin at makilala natin na ang Panginoon mismo ang nagsabi kay Juan doon. At kapag mabasa natin, marinig natin ang Panginoon, mabasa natin yung kanyang sinabi kay Juan na isinulat doon sa Apokalipsis, ay nawa magkaroon din tayo ng kumpiyansa na magpahinga sa mga probisyon at pangako ng Diyos. Amen? Okay po ba, mga kaibigan? Nangyari po ito kay Juan. Samantalang siya ay kasama mismo ng Panginoon, nakita niya kung papaano umakyat ang Panginoon sa langit at nagsalita pa yung mga anghel, at naghihintay siya sa mahabang panahon kasi ang pangako ng Panginoon ay babalik, ay hindi na nga, namatay na nga lahat ng kanyang mga kasamahang apostoles, siya na lang natirang buhay, at nakulong pa siya. Marami sa kanyang mga kasamahan ay pinatay. Tulad ni Pedro, yung ibang mga kasamahan niya, pinatay dahil sa pangangaral sa pangalan sa kanila pong Panginoong si Jesus. At siya na lang natira at medyo nakakalungkot, ito nga pangitaing ito ay nagbigay sa kanya ng, sabi kasi ng Panginoon, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Kaya nagkaroon siya ng kumpiyansa na magpahinga sa probisyon at pangako
Panginoon. Nawa, ganun din ang mangyari sa atin mga kaibigan. Habang nasa gitna tayo ng krisis, pandemya, ano pa mang mga suliranin sa buhay, ay magkaroon tayo ng kumpiyansa na magpahinga sa Panginoon sapagkat sa provision ng pangako ng Diyos. Sapagkat may darating po na pag-asa. Yung sa Apocalypse 21:1 to, may bagong Jerusalem, may bagong langit, may bagong lupa na darating. Bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nawa, ito po ay makapagbigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa, mga kaibigan. Kaya bago po tayo magtapos, meron pong tanong dito na pagbubulay-bulayan. Ang buhay ngayon ay maaring mahirap. Ano po? Nakakatakot. Nakakatakot pa kung minsan. Gayon pa man, paano ang pagkaalam na alam ng Diyos ang hinaharap at itong pangmatagalang hinaharap ay mabuti, ay magbibigay sa atin na ngayon ang kaaliwan. Yan. So, ano ang maisip natin na sa kabila ng kahirapan, krisis, ay meron palang mabuting darating. Ayan. So, yan po ang ating pag-aaral, mga kaibigan. So, sa pagtatapos po, bago po tayo manalangin, ay, manalangin muna tayo. Tayo po ay hihiling ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan ng closing prayer. Nagakila at mahabaging Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa aral na inyo pong pinaalam sa amin, sa tulad po ng nangyari kay Juan, sa kabila ng krisis at kawalang katiyakan sa kasalukuyan, ay meron po kayong plano sa hinaharap na po, na kung ano po ang pinakita nyo kay Apostol Juan ay sinulat po niya at amin pong nababasa at kami naman po ay mga magkaroon ng kumpiyansa na magpahinga sa Panginoon at paghawakan kanyang mga pangako. Panginoon, salamat po sa mensaheng ito. Nawa sa tulong po ng Banal na Espiritu ay makaapekto po ito sa amin pong pamumuhay habang kami ay naghihintay sa ikalawang pagparito. Ama, amin pong patuloy na ipinapanalangin ang bawat isang nanonood sa video ito na inyo po nawang patuloy na ingatan at kung meron man pong may sakit, karamdaman, inyo pong pagalingin. At ganoon din, aming patuloy na pinapanalangin, paulit-ulit na suportahan niyo po nawa ang bawat pangailangan ng bawat isa ng pamilya, ng aming mga taga-subaybay, na ano man po ang kanilang pinagkukunan, trabaho, negosyo, ano pa man, ay niyo po nawa itong palaguin at pagpalain. Salamat po sa pagdig sa panalangin, sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Okay, so bago po tayo magpaalam, nawa po ay nakapag-subscribe na po kayo para po sa mga darating pang mga aralin na mula sa Biblia. Pakisubscribe po ang Three Angels Community Services, mga kaibigan. Pakiclick ang notification bell at pakishare din sa inyong mga kaibigan. Ano po, sapagkat sayang din naman ang pagkakataon na sila rin sana ay magkaroon din ng pag-asa sa kabila ng kahirapan, mga krisis at mga karamdaman sa ating kapaligiran. Ayan. So, bye-bye. Ingat po kayo. God bless.